2025 National Budget ating tatalakayin kasama si Undersecretary Goddess Hope Libiran, Functional Group Head of the Media Affairs and Community Relations Office ng Department of Budget and Management. Yusek Libiran, magandang tanghali po at Happy New Year. Magandang tanghali po at Happy New Year din, Asik Dale, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Yusek, para sa mga kababayan nating nakatutok ngayon, ano-ano pong ahensya ng pamahalaan ang may pinakamalaking budget para sa susunod na taon? At kung maaari po ay pwede po ba kayo magbigay ng ilan sa mga ito? Okay, may listahan po na ipinipare ang DBM. Ito po yung top 10 sectors and departments na makaka-receive ng highest budgetary allocation for 2025. So, syempre po, ang nangunguna po dyan ay ang ating education sector, which is comprised of the Department of Education, nandyan po yung ating mga state universities and colleges, yung CHED, TESDA, yung PMA, yung NDCP, PNPA, Philippine Science High School, and among others. So, sila po ay makaka-receive ng around 1.55 o 0.55 trillion pesos. Pangalawa po dyan ay yung ating pong Department of Public Works and Highways na makakatanggap naman po ng 1.007 trillion, followed by the Department of Health na may 267.8 billion. Sumunod po dyan ng Interior and Local Government or DILG, which will receive 279.1 billion. Ang ating pong Department of National Defense, 315.1 billion. Department of Social Welfare and Development, 217.5 billion. Department of Agriculture po, makaka-receive po sila ng 237.4 billion. Department of Transportation, 123.7 billion. At hindi po pauhuli syempre ang ating Judiciary, 64 billion. At ganun din po ang ating Department of Labor and Employment na makaka-receive ng 39.5 billion. Yusek, ano po yung ilan sa mga priority programs na paglalaanan at tututukan nitong nilagdaang 2025 budget ni Pangulong ng Pangulong Marcos Jr.? Opo, syempre po, nandyan po yung ating education, aligned with our Philippine Development Plan, education, nandyan din po ang infrastructure, social services, syempre po yung kasama po dyan, yung mga assistance para po sa ating mga kababayan na nangangailangan, yung mga kababayan po natin sa health sector, yan din po ay ating tutulungan, pati po yung sa agriculture sector. Yan po. Opo. Yusek, ayon naman sa Pangulo, may mga na-veto po na line item sa 2025 budget. Pwede mo po bang mabanggit ano-ano po ang mga ito at ano po yung dahilan kung bakit ito na-veto? Okay. So, si Presidente po, granted by he was granted by our Constitution with the power to veto whether general or line-by-line items sa ating national budget, di ba po? Ang kanya pong dinirect veto ay yun pong 26 billion worth of projects ng Department of Public Works and Highways. Ganon din po yung 168.24 billion worth of projects po under unprogrammed appropriations. Yun po yung mga salient features ng kanyang veto message. Ngayon po may mga nagtatanong, paano po pinili yung 26 billion pesos po worth of infrastructure projects ng DPWH. Yan po ay dumaan po sa masusing pagsusuri ng Department of Public Works and Highways. Bali, ang nangyari po kasi, noon pong lumabas yung Bicameral Conference Committee version ng General Appropriations Bill, tumaas po kasi ng 288 billion ang pondo ng Department of Public Works and Highways compared po doon sa proposed budget ng executive o yung tinatawag po natin na National Expenditure Program or the President's budget. So, ang ginawa po ng DPWH, classify po nila yan. So, classify po nila alin doon tiningnan po nila yung 288 billion na yon, yung mga projects under it. Tiningnan po nila kung alin doon yung mga projects
na shovel-ready naman, implementation-ready, at makakatulong talaga sa bayan. However, may mga projects po doon na na-identify nila na hindi pa talaga implementation-ready. Na kahit na hindi siya i-veto ng Pangulo, ay hindi pa rin handang mai-implement. Kaya sayang lang yung pondong ilalagay doon. Meron din pong mga nakitang projects na ambiguous. Ibig sabihin, may mga nakita po sila doon na identify ng mga projects sa mga lugar na hindi mo nga mahanap sa mapa eh. Kaya syempre, hindi po natin yun in-include. So, DPWH po mismo, yung pumili, alin doon yung mga projects na hindi talaga kayang i-implement. At sayang lang kapag isinama pa natin sa national budget. So, yun po yung mga projects na binito natin. Yusek, may tanong lang po si Ivan Mayrina ng GMA7. Most of the vetoed items in the budget are flood control and water management for irrigation and food security projects. May we ask why they were vetoed and how will this impact our flood control projects, and how, in the President's words, are these not consistent with the administration's programmed priorities? Well, karamihan po, remember, ito pong mga binito kasi na items, karamihan po dito ay hindi kasama doon sa proposed President's budget, yung tinatawag po natin na National Expenditure Program, kung saan nakalagay yung mga proposed projects, infrastructure projects ng mismong mga implementing agencies like DPWH or MMDA. Ngayon, binusisi po kung ano yung mga projects na yon na hindi naman kasama doon sa NEP, tiningnan kung alin doon yung mga implementation ready, alin yung mga hindi pa talaga may implement, alin yung mga ambiguous. So, yung mga lumabas na hindi pa talaga implementation ready or ambiguous projects, yun po yung tinanggal. Remember, dun po kasi sa NEP, nakapaloob na po dun yung mga projects na mismong yung implementing agency na ang may sabi na ito, kailangan to, ito yung kaya naming ma-implement next year at sa mga susunod pang taon. So, dun po tayo nag-stick. So doon naman sa mga yun sa mga yung mga Congress introduced changes or adjustments o yung mga inserted items po sa budget, yan po yung tiningnan ng Pangulo at nung team na bumusisi doon po sa mga additional items. Tiningnan po nila kung alin doon yung mga hindi naman talaga ready pa for implementation. So yun po yung mga natanggal. Yusek, ano naman po yung mga items na kabilang sa conditional implementation at ano po ang magiging epekto nito sa mga programang nakalatag para sa susunod na taon? Meron po tayo, ang pinaka notable po doon sa mga projects na inilagay po under conditional implementation is yung atin pong AKAP program under po sa DSWD. Kasi po noon, ang napansin po, this is worth 26 billion na. Ang napansin po before, kasi syempre, sabi nga ng Pangulo, di ba, nakikinig tayo sa hinaing, sa feedback ng ating mga kababayan. Yung iba kasi dyan, yung sinasabi nila, yung AKAP budget ay nagagamit para daw pang eleksyon. So pinamimigay ng ilang mga politiko, may mga banners nila, may mga pangalan nila, yung ipinamimigay. So ngayon po, kaya po siya inilagay sa conditional implementation ay para po masusi munang magawan ng guidelines, so implementing rules and regulations ng mga concerned agencies like DOLE, NEDA, and DSWD bago po ma-release yung pera na yan. So unlike before, hindi na po pwede na kung sino-sino lang yung mabibigyan saka kung sino-sino lang yung po pwedeng mamigay. Ngayon po, pinapaayos po dun sa concerned agencies para maiayos po yung sistema. Para hindi na po kagaya nung dati na kapag namimigay, kailangan may tarpaulin ka, kailangan may pangalan ng politiko. Yan po yung iniiwasan natin na mangyari for next year. Kaya sinisiguro po namin na with the thorough guidelines being drafted by the agencies concerned, ay maiayos na po yung sistema nitong AKAP. Yusek, para maunawaan na rin po ng ating mga kababayan, pwede po bang maipaliwanag lang ano ba yung ibig sabihin at pinagkaiba ng direct veto sa conditional implementation? Okay. Yung direct veto po kasi, ano yan in theory, it means deletion or disapproval. So, when you say veto, dalawa yan. Merong general veto
tsaka line veto. When you say general veto, yung buong budget bill, i-disapprove ng Pangulo. Kapag po dinisapprove ng Pangulo yung entire budget bill, it will force the Executive Department to operate under a reenacted budget for 2025, which we cannot afford. Kasi nga po, napakaraming mga implications niyan. Sinasabi nga po ni Pangulo na napakarami pong implications ng isang reenacted budget. Dahil po, ma-jeopardize niya yung targets natin for our economic growth, and then madidelay po yung implementation ng mga major projects ng gobyerno, kagaya po ng mga infrastructure at social projects na makakatulong po dun sa mga kababayan nating nangangailangan. Maapektuhan din po yung pagbabayad ng salary increase sa mga empleyado po ng gobyerno, kagaya po ng mga ating public school teachers, yung mga nurses po natin and doctors sa public hospitals, even yung sa military, yung mga kasundaluhan po natin. Wala rin pong magiging budget for additional positions or promotions sa gobyerno kasi nga you will be using the same level ng budget ngayong 2024. At syempre, ang pinaka malungkot doon, wala pong bagong proyekto at programa na masisimulan. Dahil nga po, iba naman yung requirements ng mga new projects na pinopose ng mga government agencies for 2025 compared to 2024. At syempre po, maapektuhan din yung mga national tax allotment ng mga LGUs. Kasi gagamitin mo yung same level ng inallot mo sa kanila noong 2024 sa 2025. So we cannot really afford that. Yun po yun ang implication ng general veto. Pero pag sinabi mong line by line veto, yan yung ginawa ni Presidente na on per project basis. So po pwede siyang mag-disapprove o mag-delete ng project or item, kagaya po nung ginawa sa budget po ng DPWH. So inisa-isa po yung mga projects, deleted, disapproved, ganun po yung nangyari. Kapag in theory po, as mentioned earlier, pag sinabi mo talagang veto, it means deletion or disapproval. Yung budget po na yan, halimbawa yung 26 billion po na dinisapprove or dinelete from the DPWH budget, ano po yan it's as if it never existed. So wala na po siya. Mababawas na po talaga siya dun sa ating national budget. Yusek, dagdag na tanong na lang po, no? Yung tungkol sa cut on computerization program ng DepEd, ano po yung pwedeng gawin doon? Or ano ang gagawin doon? Ito po ba yung yung sa DepEd computerization program? Yes po, Yusek. No, opo, doon po kasi sa version na inilabas po ng Congress, bumaba po ng around 9.9 billion yung budget for the DepEd computerization program. So syempre po, alam naman po natin na ang ating Pangulo, wala na po sa kanyang kapangyarihan yung pagre-restore ng mga budget cuts, yung pagre-realign ng budget cuts, once po maratify ng Congress yung General Appropriations Bill. Kasi ang power po to realign, dagdag, bawas sa budget as long as it's within the ceiling, ay granted po ng Constitution sa ating Congress. Kaya nga sinasabi natin, 'di ba, Congress has the power of the purse. So nung ipinasa po sa Pangulo yung budget, yung General Appropriations Bill which was ratified by Congress, nabawasan po ng around 9 billion yung ating DepEd computerization program. However, nung tiningnan naman po natin yung data, ang sabi po dito, yung obligation rate po ng DepEd computerization program as of December 11 is around 85.14% or 7.5 billion out of 8.9 billion. So meron pa pong 1.3 billion na hindi pa po na-obligate. When it comes to disbursement, nasa 15.54% pa lamang po yung nadidisburse ng DepEd dito. So, ang sinasabi po ng DBM dyan na isang option is magamit po, maubos po muna yung mga undisbursed funds to support this project. At kapag kinulang po, meron naman po tayong allotment sa 2025 unprogrammed appropriations, at kung talagang kulang pa rin, meron naman din po tayong contingent fund na po pwede nating itap
basta ma-justify na urgent at kailangan po talaga yung proyekto. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at Happy New Year pong muli, Undersecretary Goddess Hope Libiran, Functional Group Head of the Media Affairs and Community Relations Office ng DBM.